Good evening guys! Magluluto tayo ng isang madali at isang masarap na pasta na ang lahok ay pugita. Tama, narinig nyo, 1 kilong pugita yan. Yan. Lulutuin natin yan. Pero may ikukwento muna ako sa inyo para madaling lumambot ang pugita. Pagkahuli o kaya pagkabili nyo, linisan nyo. Ito, malinis na to. Binili ko na to ng malinis sa palengke. Tapos, ilagay nyo sa freezer 1 araw. O kahit 2 araw. Ito, mga 3 araw na to, yata 1 linggo. Pag na-frozen ng pugita, tapos i-defrost nyo, mas madali siyang lumambot. Hindi na yung ipaghahampasan nyo pa para malutay-lutay yung kanyang mga ligaments. Pag na-frozen ng pugita, siyempre mapoprosen lahat yung muscle niya tsaka ligaments niya. Pag na-defrost, yon, mas madali siyang palambutin. Yun ang sikreto ng pagpapalambot ng pugita. Hindi nyo na kinakailangang ipaghampasan sa simento o sa bato. Yan. So, prepare lang natin ang ating mga gagamitin. So, ang ating kompletong rekado ay pugita, olive oil, paminta, red wine, tomato sauce, yan, tomato paste, kailangan mo ng kinchay, salvia, sage sa Italiano, sa English, isang sibuyas, bawang, at sili. So, yan po ang ating rekado. Hindi kasama tong biskwit ng apo ko. Yan. Ihanda lang po natin, prepare at ating lulutuin. So guys, yan na yung ating pugita. Yan. Iniwan natin siya ng bite size. Yan. Kaya pag bibili kayo sa palengke, palinis nyo na bago nyo i-freezer. Tapos i-defrost nyo. Yan. Dapat hihiwain nyo ng bite size. Okay. Okay guys, magsisimulan tayo magluto. Ayan na po yung ating prezzemolo. Hiwa na. Ito yung kinchay sa atin. Yung dahon lang ang hiniwa ko. Yung sanga, ito yung sanga. Gagamitin natin yan. Sibuyas, hiwa na. Sili, bawang, olive oil, suka, paminta, tomato paste, tomato sauce, red wine, at saka yung ating pugitang hiniwa natin. Okay, let's start cooking. Sindihan ng apoy. Lagyan ng olive oil. Ihulog ang bawang, yung sili, yung sanga ng salvia, ng prezzemolo, at saka yung salvia. Iprito lang natin siya saglit. Yung mga spices na yan, pantanggal ng lansa at pampabango ng pagkain.
So, atin lang siyang lulutuin ng mga 2 to 3 minutes. Huwag nyo susunugin yung bawang kasi papait. So guys, pagkalapas ng mga 2 minuto o 3 minuto, ilagay mo ang sibuyas. Dalawang minuto ulit. Pag naging transparent na yung sibuyas, lalagyan mo na ang ating polpo, ang pugita. Lagyan mo ng kaunting paminta. Then, cover mo. Hayaan mo siya magsana mga 5 minutes. Later guys. Okay guys, pagkalapas ng mga 5 to 6 minutes, ayan na siya. Tatanggalin na natin yung mga dahon. Ito yung salvia. Ito yung dahon ng sanga ng pinchay. Kasi nagawa na niya yung kanyang trabaho. Mabango na yung ating niluluto kung naaamoy nyo lang. Then, lalagyan mo ng concentrated na tomato. Mga 1 kutsara at kalahati. Yan. Hayaan mo siyang magisa ng, kung napapansin nyo, nagtubig siya kasi yung octopus, yung polpo o yung pugita, may tubig sa katawan yon. So, another 5 minutes pagkalagay natin ng tomato paste. Hindi po to madaling lutuan, medyo matagal to, mga 1 oras. Kaya step by step pinakikita ko sa inyo. Another 5 minutes. Okay guys, after 5 minutes, ayan. Kung napapansin nyo, maliit na yung ating laman ng pugita. Siyempre, lilit yun, nakakulo eh. So, lagyan natin ng red wine, mga 1 baso. Pag wala kayong red wine, pwedeng beer, pwedeng whiskey, pero hindi 1 baso ha. Mga kalahati lang. Whiskey, beer yan, rum, kahit ano. Kasi pampalasa at pampalambot. Ito, kasi mura yung red wine dito. Yan. Mga 1 kalahating basong malaki. So, another 5 minutes guys. Tatanggalin lang natin yung, kaya mag-evaporate yung alcohol ng red wine. At yung natira, iinumin natin. Later guys. So guys, after 5 minutes ulit, yan na siya. So, yan na. Lagay na natin yung tomato sauce. 2 lata.
Pero ilipat natin siya doon sa mas maliit na apoy. Para medium heat lang siya. Dito naman magpapakulo tayo ng tubig. Then tatakloban natin yung ating pugita. Mga 30 minutes guys. Lutuin natin siya ng 30 minutes medium heat. Okay? Later guys. Ayan na po si Mrs. Huling-huli. Inupakan yung natitira nating vino. Masarap darling? Ilang percent yan? 13. Ay mataas yan. Okay. Hinihintay pa natin maluto yung ating polpo habang nag-iinis si darling ng dishwasher. So guys, after ng 30 minutes, yum! Malapot na siya. So guys, lalagyan natin ng konting pangpalasa. Wait lang. Lagyan natin ng iodized salt. Konting-konti lang. Kalahating kutsarita. Kasi maalat na po ang ating pugita. Then, doon sa tubig na pinakukulo natin, maglalagay tayo ng rock salt. Yan. Okay. Pakukuloy lang natin mabuti bago natin ihulog ang ating pasta. Haluin ng konti. Yan na po ang ating pugita sauce, pero hindi pa yan luto. Lalagay natin yan. Kanina naka medium heat. Lalagay natin sa low. Takpan uli natin. Yan. At nakalo na siya. Ang ating gagamiting pasta ay rumo. Yan. Tortiglione, rigatoni pala, rigatoni. Yan. 500 grams. Ang measurement po natin ay 100 grams per person. So, 4 kami, tapos may mga bata. Kaya, tama na to. Ito lang po ang kakain natin ngayong gabi. So, ang time niya ay, palagi nyo babasahin, 14 minutes. So guys, 14 minutes ang luto niya, ang cooking time. Lulutuin lang natin siya ng 10 minutes. Yung 4 minutes, doon natin siya lulutuin. Okay? So, atin ang bubuksan ang ating rigatoni. Rumo. Masarap to. Isa sa masarap na tatak ng pasta. Siyempre, paminsan-minsan nauluin mo. Okay? Later guys. Okay guys. After mga 7 to 8 minutes, siyempre, halu-haluin natin yan. Para wag naman dumikit sa ilalim. Tapos kung kabila naman. Yan. Halu-haluin yan. Okay. Halu-haluin lang. Later ulit guys.
Okay guys, after na mga 10 minuto. Patay mo na yung apoy doon sa pasta. Salin mo. Ating salain para masaid lahat. So guys, itutok natin siya doon at ating haluin. Dito natin siya lulutuin ng 4 minutes. Yan. Para yung sauce ng pasta ay ma-absorb ng ating pasta. Yung sauce pala ng ating pugita ma-absorb ng pasta. So 4 minutes to 5 minutes guys. With low heat. Okay? Ano ba ng kote? After 2 minutes, haluin ulit. Okay, after 2 minutes, syempre, halo ulit. Look at that. Another 2 minutes. Okay, nakalampas na uli ang 2 minutes. Ito na yung ating kinchay, yung prezzemolo. Hindi siya kasing tapang ng kinchay pero mabango siya. Hindi siya makahat. Gagamitin mo lang yung kalahati. Yan. Then, haluin mo. Wow, ang bango. Yan. That's it guys. Luto na. Kill the fire. And kakainan na. So yummy. So prepare na natin sa lamesa habang mainit. So guys, yan na po ang ating finished product. Tortillone con polpo. Siyempre kailangan natin ng red wine. Ito po yung natira nating red wine. Inumin natin. Kailangan mo ng bread. Then guys, yung natira nating kinchay, ating ibubudbod. Prezzemolo pala, prezzemolo. Kinchay siguro din yan. Okay. Kakain na. Masarap darling. It's so yummy.